Welcome po ulit sa aking channel. Ngayong araw na to, let's learn Blender's Bevel Tool. Ang bevel tool ay ang paggawa ng slope or rounded corners sa ating geometry. Ito ay nakakatulong para mapanatili ang realistic effect sa ating model dahil sa totoong buhay walang perfectly sharp edges. Para magamit natin ang ating bevel tool, kailangan natin pumunta sa ating edit mode. Select lang natin ang ating object. Press tab sa ating keyboard para makalipat tayo sa edit mode. Select natin ang ating face. Pwede nating i-press ang bevel icon or Control B sa ating keyboard. Then pwede na tayong mag-bevel. Pwede nating makontrol ang size ng ating bevel sa ating mouse movement. Then, left click to confirm or right click to cancel. Tulad na maraming command sa Blender, after natin gamitin ang ating command, lalabas ang ating operator panel. Pwede nating i-tweak or i-revise ang ilang settings ng ating bevel tool bago i-finalize ang ating action. Pwede natin piliin kung saan ma-apply ang ating bevel. Currently, nasa edges tayo. Pwede natin itong ilipat sa vertices. Ang bevel natin ay ma-apply lamang sa selected vertices natin. Pwede ulit tayong bumalik sa edges. Ang width type naman ay ang iba't ibang way para i-calculate ang amount ng ating bevel. Offset ang ating width type by default. Ang width naman ay ang value ng bevel na ginawa natin. Pwede natin itong i-adjust. 0.3, 0.2, 0.6. Segment. Dito nakabase ang resolution ng ating bevel. Mas maraming segment, mas rounded ang magiging bevel natin. Currently, 1 lang siya. Kaya mukha siyang slope. Pag dinamihan natin siya, mapapansin natin na nagiging round ang ating corner. May another way para ma-adjust natin ang segment ng ating bevel. Apply natin ang ating bevel. Scroll natin ang ating mouse wheel. Then, click to confirm. Shape. Ito ang kumokontrol sa shape ng ating profile. Currently, nasa orthographic view tayo para mas makita natin ang mga changes niya pag iniiba natin ang numeral value ng ating shape. By default, 0.5 ang ating shape. Subukan natin itong ibahin 0.1. Pansin natin na nag-iba ang profile ng ating bevel. 0.8, 1, or 0. Miter. Ito ay nabubuo kapag merong dalawang beveled edges ang nagtagpo at an angle. Outer miter kapag ang angle natin ay greater than 180 degrees and inner pag less than 180 degrees. Select tayo ng ating edges. Then, beveled natin siya. Scroll natin ang ating mouse to add segment. Then, release to confirm. Zoom natin siya para mas makita natin ang pagkakaiba ng ating miter. Dahil meron tayong beveled edges na nag-meet ng bubuo ang tinatawag nating miter. Merong iba-ibang shape ng ating miter. Ito yung sharp, meaning walang additional vertices ang nadagdag, patch, at arc. Yan yung different miter natin na po pwede nating pagpilian. Pwede rin tayo mag-customize ng ating bevel. Select lang natin ang ating edge. Control B sa ating keyboard or select lang natin ang ating icon. Then, drag natin ang ating gizmo.
scroll natin ang ating mouse wheel para makapag-add tayo ng segment. Release to confirm. Sa bottom right corner ng ating operator panel, makikita natin na ang custom. Ang slope na to represent kung ano yung current shape ng ating bevel. So, pwede natin siyang customize. Mapapansin natin na sumusunod ang ating bevel sa shape na ginagawa natin. Pwede tayong mag-add pa ng ating segment. Pwede natin itong gawing wider. Na-customize na natin ang ating bevel shape. Meron tayong bevel modifier na po pwedeng maging alternative sa ating bevel tool. Ito ay non-destructive na tatalakayin natin sa mga susunod nating video. Punta tayo sa ating modifiers. Add modifiers. Select natin ang ating bevel modifier. Mapapansin natin na lahat ng edge natin ay nagkaroon na ng bevel. At ito ay po pwedeng gawin sa object mode. Iyan po ang basic bevel tool sa ating edit mode. Sa susunod po nating video, samahan ninyo po akong pag-aralan ang loop cut tool. Maraming salamat po sa panonood.